Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camio po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral, again, ay continuation ng ating series on the book of John, at nasa chapter 2 na po tayo ngayon ng ating pag-aaral. At ating sisimulan ng chapter 2 sa unang miracle na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung turning water into wine. Atin po itong pag-aralan at samahan niyo po ako sa pagbasa ng mga talata. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the masters of the banquet." They said. They did so. And the masters of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guest had had too much to drink. But you had saved the best till now." What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory, and his disciples believed in him. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, today we come to the first miracle of our Lord Jesus Christ. At ito nga po yung turning the water into wine. This is not just miracle. The Bible calls it a sign. Sa verse 11, makikita po natin yan. Ang sabi diyan, "This was the first of the signs." Sa ibang translation, ang ginagamit, miracle. Pero ang nais po nating tingnan ngayon ay ang paggamit ni John ng katagang sign. A sign points to something greater. Amen po ba? So yung sign, magtuturo ng daan. It is always pointing to something. That is what the sign does. So ito pong miracle na ito o itong sign na ito reveals who Jesus is. So John, as we all know, wrote the gospel so that we may believe. Yan po ang sinasabi ng John 20:31. Believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. This is the purpose of the book of John. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ito ni Juan. So this story that we have today is not mainly about wedding, it is about Christ's glory. A revelation of who Jesus is, kung sino talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Now, allow me to show you the context of our passage. Mahalaga ito. Pag pinag-aaralan, inaalam natin ang context. Ano bang nakapaloob sa ating mga talatang binasa? Una, this event happens early in Jesus' ministry. Ito po ay pagkatapos niyang tawagin ang una niyang mga alagad. Ito po yung ating pinag-aralan kahapon. Yung calling of the first disciples. Tinawag po niya, una, sumunod sa kanya si Andres kasama ang isa pang alagad ni Juan.
And then si Andres, tinawag ang kanyang kapatid na si Simon na naging Pedro. And then sumunod si Felipe, sumunod si Nathaniel, so on and so forth. Pero ipinakita lamang po sa ating pag-aaral ngayon na yung pattern for discipleship at pattern for evangelism, pare-pareho lang. Yung iyong tinanggap, yung iyong narinig, yun din ang iyong ibabahagi sa iba at aanyayahan mo yung iba na makilala ang ating Panginoon. That is the process of doing evangelism. So, asa ng location ng atin pong kwento ngayong araw? Ang parable, ang setting ng first miracle ay nangyari saan? Sa Cana ng Galilea. Specific place at merong specific occasions. Not just the location are specific, but the occasions as well. Ito'y isang kasalan, wedding feast. At pagkatapos, merong naging problema. Typical, kapag may mga okasyon, hindi naman laging perfect. Kahit na anong ang paghahanda mo, minsan may kulang pa rin. Hindi po ba? At typical sa isang handaan, may mga pagkakataong nakukulangan. At dito, ang kulang, yung alak na ubos. At noong araw, a major social embarrassment yan sa Jewish culture. Dahil nag-imbita ka tapos naubusan, malaking kahihiyan. So this is where Jesus performs his first public ministry. So ayan po yung context niyan. Ngayon, tingnan natin ang theme ng ating pag-aaral. Ano ba ang tema ng ating pag-aaral? Ang theme niyan, Jesus reveals His glory as the divine Savior who brings true joy and transformation. Tingnan po ninyo mabuti kasi yan po yung ating makikita sa atin pong pag-aaral ngayon. Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang pagiging tagapagligtas na siyang nagdadala ng kaligayahan at pagbabago. Amen? Now, let us proceed. Pag-aralan natin ang mga talata one verse at a time or verse by verse. So, Jesus is present in the ordinary life. This is the first point that I would like you to consider. Kung nung araw ang Panginoon ay bumibisita, dumadalaw sa mga okasyon ng buhay ng kanyang mga kaibigan, sa okasyon ng buhay ng kanyang mga mahal at mga relationship, huwag po nating tanggalin yung katotohanan na maging sa panahon natin, ang Panginoon ay presensya sa ordinaryong takbo ng ating mga buhay. Can we say amen to that? So ito po yung ilagay natin sa isipan natin. Si Jesus, kung present siya sa kasalan ng Cana ng Galilea, maging sa buhay ng bawat isa sa atin, in our ordinary journey of life, present din ang Panginoon. Puntahan natin ang talata, John 2:1-2. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Ganda pakinggan. Jesus also was invited to the wedding with his disciples. So, this is a simple but powerful truth. Ano po ang katotohanan? Jesus attends wedding. So, dahil si Jesus ay dumalo sa kasalan ng Cana ng Galilea, nagbibigay ito ng emphasis na ganon kahalaga kay Jesus ang pagsasama ng mag-asawa. Amen po ba? Pinahalagahan ito ng Panginoon. At siya, sa Cana ng Galilea, kung saan nagaganap ang kasalan, doon niya ginawa ang kauna-unahan niyang himala by providing the needs of the couple. Amen? So ano tinuturo nito? So this teaches us Jesus is not a distant God. Jesus is not distant. Hindi siya malayo. So kung sa mga mananampalataya sa panahon ngayon, malapit ang Panginoon. Present ang Panginoon. He is not only present in temples or during Sunday sa sermon. Ang ating Panginoon hindi lang presente sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya. Jesus is present in ordinary life events.
Kaya wag mong isipin ngayon, kapatid, kung ikaw man ay nagtatrabaho o gumagawa ka ng isang nakakabagot na gawain o tila pagod na pagod ka na sa routine ng buhay bilang isang ina, pag-aalaga, pag-aaruga ng anak, paglilinis ng bahay, pagsisilbi, those seems ordinary life events, pero wag mong kakalimutan, kasama natin ang Panginoon sa ganitong mga klase at sitwasyon ng buhay. Kaya kung i-apply natin ang pag-aaral na ito, your home life matters to Christ. He will visit. Christ is present. Christ visit our home life, our marriage, our struggles, lahat ng ito, present ang Panginoon. Can we say amen? So your home life matters to Christ, your marriage matters to Him, your daily struggles matter to Him. Sa buhay natin, sa ating sambahayan, mahalaga ito sa Panginoon. At kung ginawa niyang dalawin ang lokasyon ng Kana ng Galilee, gagawin niya rin yun sa iyo, kapatid. At sa iyong relasyon, sa iyong asawa, magpakatapat tayo sa paglilingkod, dadalawin din tayo ng Panginoon. At sa mga kakulangan sa ating mga buhay, dadalawin tayo ng Panginoon. Alam niyo po, some people think God only cares when we are in church. Or God only cares when we are in in prosperity or in affluence of material blessings. Pero ang katotohanan, mga kapatid, sa kasalang ito may kakulangan, may problema, pero nandun ang Panginoon at siya'y nag-provide. Sa ating kasaysayan, Jesus is at a wedding, celebrating and fellowshipping. Christ is near even in the ordinary moment of life. Can we say amen? Now, second point. Sumunod na punto, human need and insufficiency. Ito ang literal na nangyayari sa buhay. Ang buhay natin laging may pangangailangan. Sa buhay natin laging may kulang. May mga bagay na hindi natin talaga kontrol. May mga bagay na dadaan tayo sa krisis na hindi natin inaasahan. Sa John 1:3, when the wine ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And again, babanggitin ko, this is a crisis moment. In the Jewish culture, running out of wine equals shame. Ang maubusan ng alak sa isang handaan ay kahihiyan. It could ruin the reputation of the family. Now, sa spiritual at sa spiritual truth, anong significance nito? Ang pangangailangang ito reflects our spiritual condition. Listen, ang pangangailangang ito ng kakulangan ng alak reflects also our spiritual condition. Ano ba yung spiritual condition natin? We run out. We run out of what? Our joys run out. Our strength fails. Our righteousness is insufficient. This is what we call in Reformed theology na total depravity. We lack what we need before God. At ang pangangailangang espiritual na ito, walang makatutugon kung hindi ang Panginoon. We lack the ability to seek God. We lack the ability to know Him. We lack the ability to confront our sin. Unless God help us with this lacking, we cannot have salvation. So in application, mga kapatid, maraming mga tao ngayon, you may look okay outside, but inside you are empty. Because without Christ, we all run out. We lack things spiritually that will enable us to see Christ. Amen? So that is the crisis moment. Third, Jesus acts according to God's timing. Sa verse 14, sinabi ni Jesus sa kanyang ina, "Woman,
what does this have to do with me? My hour has not yet come. Para sa iba, napakabastos naman yata ng ginawa ni Jesus kay Mama Mary. This may sound harsh, but it is not disrespectful. Jesus is teaching. He is not controlled by human expectation, even his mother's. Listen, this is very important at may mahalagang pagtuturo dito. Maraming mga Kristiyano ang akala nila lahat ng pwede nilang hilingin kay Jesus ay mangyayari ayon sa kanilang kagustuhan. Na kaya nilang utusan si Jesus na sumunod sa kanilang mga palatuntunan. May pangangailangan ng buhay, i-claim mo lang kay Jesus, ibibigay niya. Meron kang problema, i-declare mo lang, matutupad. O kaya utusan mo, command mo, utusan mo, at si Eddie Villanueva, mahilig siya yung activate your faith. Na para bang yung faith mo ang sasagot sa lahat ng pangangailangan mo. Ano yung faith mo? Yun ba ang Diyos? No. Mga kapatid, dito sa katotohanan ng ating binabasa, maipapahayag sa atin na si Jesus ay may control. And we cannot control Him to obey our expectations. Maging yung nanay nga ni Jesus Sinabi niya kay Jesus, kulang ng alak. Ang sagot ng Panginoon, what does this have to do with me? My hour has not yet come. Now, yung key phrase dito, my hour, ano bang ibig sabihin yan? Mga kapatid, yung oras ng Panginoon, this refers to His death on the cross. Everything Jesus does is according to God's hour, to God's sovereign plan, and to God's perfect timing. Yung misyon ng ating Panginoon is not accidental. The reason why Jesus came and why He needed to die on the cross, it is part of a sovereignly ordained plan. Kaya, if we are going to apply, God's timing is always perfect. Even when Jesus seems delayed. Hindi po siya nagkakamali. Hindi po siya nagkukulang. Laging sapat at laging tama. Pangapat, true faith, trust, and obeys Christ. Paano i-activate yung pananampalataya? Sabi ni Eddie Villanueva, i-pronounce mo lang, pronounce mo lang i-pronounce. Sayang, hindi ko lang na-post yung video ng kanyang mga declaration na kapag ipinopronounce mo raw, mangyayari. Pero mga kapatid, hindi ganun ang pagtitiwala. Napakaganda po ng pagtitiwala ni Maria. John 1:5, anong sabi? His mother said to the servants, do whatever he tells you. Kung uunawain, ang nanay ni Jesus umusal ng isang kahilingan sa kanya. Pwede niya sabihin nito na, anak, wala nang alak. Pero sinabi ni Jesus, anong kinalaman ko dyan? Babae. So doon pa lamang po, masesense natin na si Mary nagpasakop sa kanyang anak. Dahil at that point, hindi nagsasalita si Jesus bilang ina sa kanya, kundi nagsasalita bilang si Jesus na Diyos. Tinawag niya itong woman, referring to his mother, at sinabi niyang, my time has not yet come. Meaning, I was sent here for a mission, and this matter, kung ito man ay part ng aking purpose ng pagparito, ako ang masusunod. At naintindihan ito ni Mary. Kaya nga ang utos ni Mary sa kanyang mga alagad, sa mga katulong, do whatever He tells you to do. Mary gives simple instruction. This is the essence of faith. Not just knowing about Jesus, but obeying Jesus. Katulad ni Mary, turuan natin ang ating mga sarili. Kapag nasabi na natin sa Panginoon, ang susunod nating gagawin,
sundin kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin. If you say a prayer to the Lord, if you want to ask Him for anything, ang susunod nun, pagkatapos mo nga ipagdasal, gawin mo kung ano ang nais niyang ipagawa. And then, we will know later na ang resulta ng pagsunod natin ay ang himala na pwedeng gawin ng Diyos. Can we say amen to that? Kaya, magandang application nito, tanungin natin ang ating mga sarili. Do I listen to Christ? Do I obey His word? Tandaan, faith is shown through obedience. Ang pananampalataya ay pinakikita saan? Sa pagsunod. Pwede naman tayong magdasal. Pwede tayong humingi, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Bigyan mo po ako ng katugunan sa pangangailangan ko. Do whatever. Or say whatever you want. Ano man ang kahilingan ninyo, sabihin ninyo. Pero pagkatapos nyo masabi sa Panginoon, ang lahat ng ito, ang susunod natin gawin, sumunod. Gawin natin kung ano ang nais niya sa buhay natin. Ito yung panalangin na not my will, but your will be done. At kapag inilagay na natin sa kamay ng Diyos, ang mga bagay na ating gusto, magpatuloy tayo sa buhay, and then habang nagpapatuloy tayo sa buhay, hayaan natin ang kalooban ng Diyos ang masunod sa ating mga buhay. Anong ginawa ng Panginoon? Sumunod, Jesus transforms completely. John 6-10, nabasa natin. There were 6 stone jars. Ito pong 6 stone jars used for purification. Sinabi ng Panginoon, punuin ninyo ang jars with water. And then He turns the water into wine. Important details na dapat nating makita. 1, large quantity ito. 120 to 180 gallons ang lahat ng ito. Tandaan ninyo mga kapatid, high quality wine. You have kept the good wine until now. Yun ang sinabi po nung mga bisita. Ito ay importanteng mapagtuunan ng pansin. Ano spiritual meaning nito? Ang spiritual meaning nito, from water, the old system, to a new wine, new covenant, which is joy. From the old system to a new covenant of joy. Yung water symbolizes ritual, cleansing. Yung wine symbolizes celebration and joy. Amen? Yung tubig sumisimbolo ng ritual. Kailangan mong gawin. Kailangan mong isakatuparan. Ginagamit ang tubig sa paghuhugas. Pero ang alak, ginagamit sa selebrasyon. So, ipinakikita rito sa unang himala ng ating Panginoong Hesukristo na yung lumang system ng patuloy na paghuhugas ng kamay, ritual na paghuhugas ng paa, ay once and for all matatapos na kasi dadako na sila sa isang bagong covenant ng celebration dahil fulfillin na ito. Tatapusin na ito ng ating Panginoon. Jesus replaces empty religious ritual of cleansing with true salvation. Alam niyo po, hindi naman po talaga paghuhugas yung ginagawa ng mga Hudyo. Seremonyal lang yun. Pagpupunta ka sa bahay, huhugasan ng kamay, huhugasan po. Yung ceremonial washing na ito, hindi naman ito yung katumbas ng paliligo talaga or taking a bath. Ito po'y ceremonial washing. Para lang ipakita na ang tubig ay sumisimbolo na spiritually sila ay nalilinis. At ginagawa ito magpahanggang ngayon ng mga Hudyo. Pero natapos na po ng ating Panginoon ang once and for all paglilinis na ito. Kaya yung pagpapalit ng tubig into wine symbolizes celebration, symbolizes joy,
sapagkat papalitan na ng Panginoon ang empty religious ritual na ito. At magbubunga ito ng total transformation. Po, hindi po improve water. Hindi po sumarap lang yung tubig. Kung hindi yung tubig ay completely pinalitan ng isang bagong substance. This is what the Lord Jesus Christ does in salvation. Hindi po tayo inimprove lang ng mga sarili natin, kung hindi talagang binago tayo ng Diyos. Iyon ang salvation. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Amen. At ang tawag nito sa theology ay regeneration. Not self-improvement, but supernatural change by God. Yan po yung pagiging born again. Hindi tayo maililigtas ng empty ritual, ng paghuhugas ng tubig paulit-ulit. Nung pong araw ginagawa ito, sumisimbolo lang na once and for all na meron ng magaganap na paghuhugas at paglilinis. At yun po ay ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? If we are going to illustrate this, religious ritual and religion will always say, try harder. But Christ says, be made new. Ito po ang sumisimbolo kung bakit yung tubig ay naging alak. Jesus' first signs and first miracle. Now, anong purpose nito? What is the purpose? The purpose is the glory of Christ. Mababasa natin sa verse 11, what Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory. Ano ba yung glory ng Panginoon? Hindi ho ba yung kanyang resurrection, ascension from heaven, and sitting at the right hand of the Father? Pero itong unang himalang ito ang magtuturo doon. Ito yung prelude. Ito yung una na kung saan yung tubig kayang gawing alak ng Panginoon, yung ritual ng paglilinis kaya niyang gawin ng celebration ng kaligayahan. Amen? This is the first of His signs, manifested His glory, and through this, His disciples believed Him. Kaya dito pa lang yung mga apostol ng Panginoon, naniniwala na sila na ang Panginoon ang siyang Mesiyas. Amen? This is the key verse. The miracle is not the focus. Christ is the focus of the miracle. May dalawang resulta ito, mga kapatid. His glory is revealed and His disciples believe. Again, bigyan ko lang konting emphasis. What is His glory? Ano ba yung glory ng Panginoon? His power, His divinity, His grace. This miracle whispers something greater. Ano yon? That one day, Jesus will provide the ultimate wine. And what is the ultimate wine? His own blood for our salvation. Hindi nyo ba naaalala pag communion? Ano ba yung iniinom? Yung wine. Kailan ba ginagawa ang pag-inom ng wine para sa mga believers? Sa communion. Ano pong sinisimbolo nito? Celebration. Sapagkat sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ito ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Ngayon, this wedding na inatina ng Panginoon, He attended the wedding in Cana, Galilea, is also for pointing forward saan?
doon sa Revelations 19 kung saan ang atin pong Panginoon ay ikakasal sa kanyang iglesia. The marriage supper of the Lamb. Ito po mga kapatid, ang final sa Revelations na culmination ng ating Panginoong Jesucristo babalik para sa kanyang kasintahang babae. But before the feast, bago mangyari yon, Jesus must go to the cross. Bago mangyari yung marriage supper of the Lamb sa Revelation 19, alam natin, dadaan pa siya sa krus ng Kalbaryo, ililibing, at mabubuhay na maguli, uupo sa kanan ng Diyos Ama, babalik para humukom sa mga buhay at mga patay, at doon pagkatapos, magiging isa ng kanyang banal na iglesia. Amen? Kaya nga at the Last Supper, wine represents His blood. The true joy we receive comes through His sacrifice. Amen? Now, for some applications, anong dapat natin gawin bilang mga mananampalataya? We need to come to Jesus with our need. You may be empty today, but Christ is sufficient. Ano pang dapat gawin? Trust God's perfect timing. Even delays are part of His plan. Amen? Pangatlo, obey Christ completely. Utos ito ni Mama Mary. Ano sabi niya? Do whatever He tells you. Pang-apat, seek true transformation. Let us not seek religion, but new life in Christ. At panghuli, believe in Christ. The purpose of this sign is faith. Not just admire Jesus, or not just to look at Him as a person of history. We are being challenged to trust Him as Savior and Lord. Amen po ba mga kapatid? Now bilang konklusyon, sa kanan ng Galilea, a problem was presented, a miracle was performed, a glory was revealed. But the greatest truth is this: Jesus is the source of joy. Jesus transforms sinners. Jesus reveals the glory of God. Imagine a cup, yung baso, that is empty. You try to fill it with success, family, religion, but it remains empty. Then Christ comes, and He does not just fill the cup, He changes the cup itself. Ganun ang ginawa ng Panginoon. So bilang final call mga kapatid, today, hear His invitation. Are you empty? You need to come to Christ. Are you burdened? You need to trust His timing. Are you unchanged? Seek His power. Believed in the one who turns water into wine. Can we say amen? Now for some reflection questions this morning, mga kapatid, in what areas of your life have you run out? Saan may kakulangan? Saan may suliranin? Do you truly trust God's timing? Buti pa si Mary, hindi man nasunod agad yung kanyang hiling. Ang sabi niya, kung anong gusto niya, iyon ang ating sundin. Are you obeying Christ in your daily life? Have you experienced real transformation in Christ? Do you believe in Jesus as Lord and Savior? Manalangin tayo. Maraming pong salamat aming Panginoon sa pagkakataong marinig ang iyong mga aral. Salamat sa pagpapaunawa ng kahalagahan ng una mong himala. Sa oras na ito, we come to you seeking your forgiveness sa mga bagay na nagagawa namin, sa mga pagkukulang, sa mga panahon na kami nag-aalinlangan. Thank you, O Lord, for changing us.
Thank you for making us whole. Thank you, Lord, for the regeneration power of your Holy Spirit by making us alive in the Spirit. We were able to see our Lord and Savior as the way, the truth, and the life. Maasa po ako ng pagkilos mo sa buhay ng aking mga kapatid, ang mga sumusubaybay sa tinig ng pag-asa, samahan at turuan mo po sila sa patuloy pa nilang pagsasaliksik at pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning everyone. Again, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.